It's a good question. Ilang tao ang pwede natin i-hire sa water station? Ako po, on my own strategy mo, ang ginawa ko, kapag ang customer mo, nasa 200 na araw-araw, dapat may isa ka pang machine. Hindi lang dapat isa machine mo dapat dalawa. Pero pag nasira yung isa, meron ka pang backup. Dati kayo, package 7. Ngayon, ano po binili niyo? Package 9. At 69 years old, water station operator. Alfred, itong ginagawa naman namin. Hindi na to pang sa amin. Para sa mga anak na namin to. Another income ko yun. Pero hindi ko ginagawa kasi nga, gusto ko kumita kayo. Kasi kung ang thinking ko dyan, pagkakitaan kayo for the rest of your operation, walang problema. Pa-franchise ko, pasingilin ko kayo ng maintenance and everything. Pag nagpa-picture mo, tuwan-tuwa ako. Bakit ka mo? Sir Alfred, ako pala yung nakabili sa'yo ng water station. Oh, ride naman tayo minsan. Uy, may big bike ka na. Congrats. Diba? True story yan. Boss Alfred, punta ka dito sa Batangas. Ano meron? Sir Alfred, nabili ko na yung resort na yun. Congrats. Kung naging greedy ako sa pagkamal ng pera dito. Kita niyo naman ang customer ko. Ang dami. Pag mag-water station po ba, mga ilang tao po yung i-hire? It's a good question. Ilang tao ang pwede natin i-hire sa water station? Ako po, on my own strategy ang ginawa ko, nagbibilang ako kung ilang container. So, 100 container, ang tauhan mo dapat 2. 200 container dapat ang tauhan mo 3. 300 container dapat ang tauhan mo 4. 400 container dapat 6 na yan. Pag 500 container, at least 8 hanggang 8 tao. So, ba't ganun? Kasi may iba kang tauhan. Unang 200 container mo, ang tauhan mo dyan, kaya pa ng 3 eh. Pero kapag dumarami na, ang hirap nang i-deliver niya. Yun ang totoo na. Tapos yung machine ang hihirapan din na mag-produce ng tubig dahil medyo madami na kayong service. Sabi ko nga kanina, dapat maganda ang service, dapat mabilis yung deliver. So paano mo gagawin mabilis yun kung sa tauhan pa lang kulang ka na? So ako, ang lagi kong sinasabi, kapag ang customer mo nasa 200 na araw-araw, dapat may isa ka pang machine. Hindi lang dapat isa machine mo dapat dalawa. Pero pag nasira yung isa, pero ka pang backup. And you can use it both, dalawa, gumagana. Bakit dalawa? Kasi mas mabilis yun. Yung dalawang process. Kasi for example, ako kung 400 bottles, dapat within a day. Hindi abutin ng hapon. Half day pa lang, gusto ko tapos na yun. Ang deliver na lahat. Kasi kung ma-deliver mo lahat yun, ng half day, good service ka. Matutuwa sa'yo mga customer. Kapag nakatira ka sa Pilipinas, sir, ano na-experience niyo kapag late ang deliver ng tubig? Actually, pinipick up namin yung Hassle, di ba? Pinipick up kasi hindi may deliver sa inyo. Walang delivery. If you could do delivery, plus point sa inyo yun. Ba't ako magpaparefill doon sa iba? Kung kayang i-deliver ng tubigan na tinayo mo, same price. Kahit mataas ka ng 5 piso, I don't sacrifice my comfort. Kasi I should do something na mas valuable sa akin kaysa pupuntahin mo ko ron to pick up my drinking water. So sa atin, sabi ko nga, pagandahan tayo ng service. Product, kaya kayo napunta rito, siguro naman nakita nyo rin sa mga feedback namin na ang sarap ng tubig. Sabi ko nga, hindi naman ako nagsasabing masarap ang tubig namin, but my customer telling us na masarap ang tubig. Yung client namin kanina, bago kayo dumating, they're from Leyte. Bumili na siya ng pangalawang machine ngayong araw lang. So technically, nag-branch na agad siya sa amin pa din. In a matter of almost 1 year. Tagalite pa yun. Ma'am, pupunta ka rito, bibili ka ulit. Sigurado nag-satisfied ka sa product. Yes, tanda na sila. Dati kayo, package 7. Ngayon, ano po binili niyo? package 9. At 69 years old, water station operator. Ibig sabihin, kung kumikita, sila nga kaya nila kahit may dagme. Sabi niyan, Alfred, itong ginagawa naman namin, hindi na to pang sa amin, para sa mga anak na namin to. Buti nga, si Francis may initiative na magnegosyo eh. Ilan taon ka na? 31. Hindi naman lahat ng anak na gusto agad magnegosyo eh. Anong kurso mo? Public ad? Ano yun? Course ba yun? Barangay. Public service. O tama-tama, you know how to do service. So kung marunong ka na sa public service, hindi ka mahirapan sa negosyong to. Kasi yung iba na-overwhelm eh. Akala nila pag nagtayo silang tubigan, negosyante ako na CEO nito. Alam mo yan, parang ayaw nila na nahihirapan. But technically, hindi ganun. Tayo ko ng water station, this is a services business. Gusto rin namin sarili siya kasi minsan pag nag-abroad kami, lang ITR to. Ito naman si sir, gusto lang palang gawing ITR tong negosyong to eh. Sir, ito, tip ko sa'yo, huwag ka na mag-sari-sari store ka na lang. Makakuha ng ITR yan. Yung may masabi siya Na negosyo niya. At saka pag nanligaw sir, medyo mayabang-yabang negosyante ako eh. businessman. Businessman, di ba? CEO ako, kano? Gano'ng kalaki yung space natin sir?
Nasa 20 to 25 square meter. 9 and 10 are two different systems. 9 is an ordinary water station, pero actually, it's not ordinary kasi quadruple membrane siya. Kasi ang mga ordinary, mga single membrane. So 9 is, for them, they're the advanced water system. Quadruple membranes, malinis ang tubig na lumalabas. Top of the line din namin. But technically, pag kinompare mo sa 10, malayong magkaiba. Why I say na malayong magkaiba? Kasi 10 is more than 50% savings pagdating sa kuryente at tubig. It's the same way na bumili ka ng dalawang package 9, yung 10. Parang dalawang package 9 yung 10. Na kung tutusin mo, dapat million yung babayaran mo. Pero hindi ka umabot ng 1 million. Instead, binili mo lang siya ng 700,000. So speaking of value, mas malaki ang value at savings mo sa 10. Not to mention na nakakasave ka pa dyan ng plus 25% sa tubig. At in case po na maalat yung tubig na makuha natin, kaya pa rin ng 10. Kahit tubig dagat po, kaya po niya. Yes. Kasi dinisign ko po talaga yan pang tubig alat. So yun yung advantage po nung 10. Na technically, ang laki ng advantage nun kung i-compare mo sa NAT. But both of them are fully automatic system. Yung quality, pareho. In terms of quality, pares po na quality yan. Kasi pare-pares pong gawa namin yan. Pero mas malakas yung 10. Tsaka yung kagandahan sa 10, nare-recycled niya yung reject. Yung wastewater. It's supposed to be rejected. Pero nangyayari, instead na itatapon mo sa kanal yun, nare-reprocess pa namin para maging product. Babalik siya. Na meron sa 10 na wala sa 9. Na kung tatanungin mo ko, kaya bang gawin sa 9? Hindi. Iba yung system. Iba yung pyesa. Iba yung design. Iba yung flow. Mas complicated kung sa 10 kasi tatlo na yung tangke niya. Kapatang motor pumps. Speed ng production. Twice. 12,000 gallons per day versus 24,000 gallons per day. Speaking of delays, imposible. Maliban kung mahina talaga water source mo. Eh di ba mag-deep well kayo? Ginamit namin tibbe. Ayan. Mababaw nga eh. Deep well, nawasa, lahat po pwedeng linisin yan. Hindi namin paano kung may buhangin pero malinis din eh. Yung deep well. What I can say is, pagdating sa advance, ito na yung pinaka-latest. Kami palang gumagawa niyan eh. Kaya tsaka sabi nga natin, pinamili mo na si Sir eh. Ngayon namimili, ayaw nyo naman. Ano ba talaga? Sa maintenance, tuturo namin sa inyo kung paano yung maintenance. Kung paano nyo may maintain. So lahat ituturo namin. Troubleshooting, maintenance, operation, lahat po yun. So do not expect na kami ang magme-maintain yan for you. Kasi malayo kami. Andito kami, taga Bulacan kayo. So kung itunuro namin sa inyo, I think mas efficient yon na paraan para at least yung kita mo na ma-maximize mo, nasa iyo lang pupunta. Actually, pwede ko nga i-offer na kami magme-maintain eh. Pero, of course, you have to pay us for that, di ba? Another income ko yun. Pero hindi ko ginagawa kasi nga, gusto ko kumita kayo. Kasi kung ang thinking ko dyan, pagkakitaan kayo for the rest of your operation, walang problema. Pa-franchise ko, pasingilin ko kayo ng maintenance and everything, di ba? Kahit hindi papalitan, sasabihin ko sa inyo, palitan na natin. Ngayon, sino magko-correct sa akin? Kayo. Eh, kami ang nag-supply eh, di ba? Pero hindi ko ginagawa. Kasi nga, ang gusto ko, in 1 year time, or less than 1 year, lalapit ulit kayo dito, next branch na pag-uusapan natin. Kung we have the same goal, same pace na negosyo natin, I think na magiging mutual po yung parehas na goal natin. Kaya nga, lagi ko sinasabi sa mga client ko, do not expect na magiging company dependent kayo. Kung magiging company dependent kayo, huwag kayo magtayo ng negosyong to. Lulugi lang kayo. So, better talaga, naturuan kita na kayo na mag-maintain, kayo mag-aayos, in time na may masira dyan. Kasi mas efficient yun. In every step of the way po, kami naman po yung mag-a-assist sa inyo. For example, nasira, tawag ka sa amin. I-ask namin. Minsan kasi reset button lang, tapos na. So, bakit pa kailangan puntahan? May ganyan kaming client, I'll be honest with you. Nag-failure yung pump controller kasi walang tubig. Failure, shutdown. Sabi namin, ma'am, pakipindot yung restart button. Hindi, may warranty to. Puntahan niyo. Naku po. Pag ganun po magiging transaction natin, hindi ko kayo bebentahan. Lugi ka? Hindi ako lugi doon. Bakit ka mo hindi ako lugi? Babayaran mo mobilization ko eh. Hindi ako lugi doon. Ikaw ang lugi doon. Di ba? Eh, samantalang, press mo yung restart button and then that's it. Di ba? Negative ang niya, dapat. Ganon. May mga ganyan po eh. Pero I'll be honest with you, sabi ko nga, kung gusto mo magnegosyong ganito, magpaturo ka sa amin. Kasi kami yung nakakaalam nito. Alam namin yung ginagawa namin. Ngayon, kapag talagang hindi natin maayos sa on-call, but it's the time, mag-schedule na kami, napuntahan kayo. Ngayon, kung ang next question mo is, gaano kabilis yung response namin, basta office hour ka tumawag, antemano masasagot yan. Ngayon, kung hindi office hour at hindi ka nasagot agad, wag po kayong magagalit kasi nagpapahinga po yung mga yan. Ngayon, sa time of services naman, anong oras o anong kailangan mapupuntahan, kung may tao naman kaming nearby sa area ninyo, pwede namin padaanan yun right away. In case po talaga na hindi maayos. Pero all over the Philippines, we supply nationwide. Lahat naman po na ayos natin. Kasi kung sabihin natin din na address, isang post ka lang sa Facebook, sira ka eh. Tama, may makikita ka agad. Pero kita mo meron ba? Wala, di ba? Love na love nga nila ako, nagpapapicture pa sa akin eh.
Pag nagpa-picture mo, tuwan-tuwa ako. Bakit ka mo? Sir Alfred, ako pala yung nakabili sa'yo ng water station. Oh, ride naman tayo minsan. Uy, may big bike ka na. Congrats. Diba? True story yan Boss Alfred, punta ka dito sa Batangas. Ano meron? Basta punta ka dito. Sagot ko lahat. Ako. Sir Alfred, nabili ko na yung resort na yan. Ako natutuwa ako. Ganun yung mga, 4 na water station na nabili sa akin. Nabili niya yung resort. Congrats. Nilibre niya ako. Ay, mga ganun ang mga experience ko na sabi ko nga, it's priceless. Kasi kung sabi ko kung naging greedy ako sa pagkamal ng pera dito, kita niyo naman ang customer ko, ang dami. So technically yan, pwede ko na pagkakitaan. Pero hindi ko ginagano. Hindi ako interesado sa benta. Gusto ko long-term partnership, diba? Ngayon, kung ganun kasi, syempre, pag naging successful ka, saan ka ba pupunta ulit? Dito pa rin. Next branch mo, dito ba? Nasa iyo kung gusto mo mag-experiment. But somehow, yung clean conscience kasi, sabi nga nila, saan mo kinukuha yung confident na yan? Saka mga naging successful na mga Pilipino na bumili dito. Doon ko kinukuha yung confident na yan. Kung ako walang ihaharap ng mukha sa social media, di siguro ako nag-vlog ngayon. Kapal naman ng mukha ko. Pinagsamantalahan kita yung pera mo, tapos vlog ka dyan. Tinatad mo ako ng negative comments, diba? Pero kita mo, diba? Ang gaganda ng comments. Kasi we have a clean conscience, boss. Ginawa natin ang tama yung negosyo. Maayos For over 18 years sa industriya. Yung bata mo ba din? Nagnegosyo is 19. I start my business at the age of 19. Yung nakaupo dyan kanina, taga Leyte. Alfred, sayang. Tanda na ako nag-start ng negosyo kung alam ko lang. Yun na lang ang sinasabi niya. Sabi ko, it's di naman too late Kaya nga ngayon, may second branch ka na. Not to mention, 3 na yung negosyo niya. Nagbumili sa akin ngayon ng laundry tsaka water station. Ito, may advice ko. Nasa inyo kung kukunin nyo na yung 10 or yung 9. But hindi kayo magkakamali kung that 2 ang pinagpipilian ninyo. Kasi yung 9, okay naman. Yung 10, syempre, mas okay yun. Pero, syempre, magkaiba talaga. So, since gusto ni Francis, yung 10, I will go for 10. Tsaka, alam nyo, pag nag-negosyo kayo, iba yung self-confident mo when you get what you want. Nakuha mo yung gusto mo So, saan yung shameful mo na i-market yung tubig mo? Ang tanong ko sa'yo, Francis, ikaw ba, confident ka ba sa iaalok mong produkto kapag binili mo yung 9? O kung mas confident ka naman sa 10, I could say yung confident nun, bitbitin mo yun. Pangit naman, boss, nagtayo ka ng negosyo tapos di ka confident. Huwag kayo may magtanong kung ano man yung mga katanungan. So you are from Pampanga. So technically po, I will not offer mineral and alkaline to your area. Most of the time in Pampanga, meron tayong contamination na arsenic and candino. So what I would recommend is purified water, which is parang package 9 naman na yata yung gusto mong bilhin. Tama po ba ako? Kasi nandyan yung brochure mo na yun Hindi po. Kung ano yung the best na masasuggest. Well, I could offer the package 10. Yun ang the best as of the moment. Ano sir, parang sa akin, medyo Pricey na. pricey. You go to 9? Kaya? Hindi. 9 kaya. Okay. So kung 9 yung pag-uusapan natin, doon lang tayo sa 9. So 9 is fully automatic, quadruple membrane, 35 level of filtration system. Basically po, ito po ang high-end ng mga water refilling stations. Ngayon, malaki na po ang advantage yun dyan sa 9 kasi mabilis po siyang mag-process. Yun ang totoo nun. Yung concern nyo is paano mag-start, right? Sa machine, may tanong pa kayo? Wala na. Wala naman. Okay. Sa machine naman po kasi, lahat naman ituturo namin. Training ng troubleshooting, maintenance, lahat. Management na lang ang tuturo din namin, pero actual. Doon namin tinuturo yon sa site para at least naitanong nyo lahat ng mga gusto nyo itanong. Dito kasi ma'am, hindi ko masagot lahat kasi wala tayong makina na dinidemo. Meron doon pero hindi gumagana. Mas maganda po kasi yung kaya na mismo yung pumipihit, kayo na yung gumagalaw compare sa puro salita. How to start a water refilling station, ma'am? So meron kaming guidelines to start a water refilling station. Meron din kaming feasibility study. So, pwede ko naman bigay sa ito, ma'am. Bali ito, ma'am, yung nakalagay na po dito sa requirements po, how to start a water refilling station. Sabi dito, application form, tapos water source. Ngayon, yung private water system supply, kami yun. So, 1 and 1, pwede mo kunin sa munisipyo, pero yung number 2, kami po talaga. So, the rest na nandito, karamihan po dyan sa amin. Like, Certificate of Product Registration, FDA, lahat po yan sa amin magagad. So, basically po, ma'am, ganito yan. Huwag mo nang pasakitin ang ulo mo kasi kami naman na maglalakad for it. All you have to do is pay, buy the machine, and we will do the rest. So, ano ang trabaho mo? I-ready mo yung building. Yun lang. Dito naman po, sa feasibility study na ginawa namin, meron din po tayo ditong purified water, kung magkano yung expenses mo. Ayan, sa pagkuha ng permits, nakalagay na rin po dyan. Fire permit, lahat po, andito na. Ito, purified water refilling station, feasibility study. Magkano kikitain mo? Magkano lahat yung expenses, nakalagay na rin dito. Okay? Tapos, yung kapag per cubic
tubig sa Nawasa, raw water, gallons, tsaka containers na nakalagay na rin dito lahat. Kinumpit na namin kung magkano ang kinikita mo, monthly tsaka daily. And then, sa machine naman po, nakalagay na rin dito kung ilang watts lahat ang mga motor pumps. So, nakalista na po lahat dito. Ito, pwedeng hindi applicable sa inyo yung costing expenses nito kasi each area, iba-iba po ang halaga ng mga binibili natin. May mura dito, may mas mahal doon. So, ito naman po, ma'am, yung mga potential customer, ginawa na rin namin ng listahan. So, kayo po, pwedeng gumawa rin kayo ng listahan ng mga potential customers mo in time na mag-ooperate ka na. Pero, for the meantime, ang intindihin nyo lang muna is the building and we will do the rest. Kasi ma'am, kami lahat ang gagawa eh. Magbabayad ka lang talaga eh. Kumbaga, ito yung mga papel na guidelines na natin to start this business. If I give you this, ayun na. Pero I don't think naiintindihin mo pa to. I don't think so. Kasi unang-una, kailangan magawa namin lahat. First thing first, diba? Parang ganito yan eh. Hindi ka makakapag-skip sa step 3. Kasi pagdating mo dito, sa B pa lang actually, kailangan mo magkaroon ng water potability, certificate of water potability eh. Para magkaroon ka nan, kailangan mo ng finished product eh. Paano ka magkakaroon ng finished product kung wala kang makina? So basically, kami lahat ang gagawin. Sa feasibility study naman po, we could help you out kapag meron ka ng potential customers or sa marketing. Sabi ko nga, kapag gusto mo ng marketing po, pwede naman po kayo mag-request sa amin to help you out to promote your business. Pero syempre, we need your cooperation din pagdating sa lahat. Ano pa ba? Troubleshooting? Doon na yun eh. Ina-actual po namin kasi yan eh. Kasi kahit i-actual ko kayo dito ngayon, ma'am, pag talikod mo, nakalimutan mo na yan. Baga, parang ibang machine lang yun eh. Baga, hanggat wala, hindi mo malala. Hindi mo maintindihan, ma'am. Oo. May printing shop pala kayo. Kasi may sublimation machine kayo, sabi mo. Parang yung client ko kanina may printing shop din eh. Oo. So, ganun po siya. Kumbaga, mas maintindihan mo lang siya pag ina-actual na natin. Tsaka marami pa kayong i-question dyan once na set up na po natin. For the meantime, I think medyo less ang questions ninyo eh. Tsaka mahirap sagutin yung hindi specific pali yung tanong. Kasi pag tinanong mo ako ng in general, of course, sasagutin kita ng general answer. Pero yun nga, kung kaya naman ng budget yung 9, I will recommend the 9. Sige, sir. 9 kami. 9 kayo. Yes. Pakipagtali, sir. Pag gumanda yung flow, sana. Magkaiba yung 10 at 9. Iba ng system yan, ma'am. Just to give you an idea, yung 10 po is parang dalawang 9. The price is, kung kukumpitin mo kasi yung 9, that is 438,000 kontra sa 700,000. Medyo malaki, pero kung maintindihan mo kung paano siya gumagana, ang laki ng efficiency kasi ng 10. May recycled po kasi na wala sa 9. Buri tayo maningtan, syempre, depende kang budget. At least nag-start pa naman siya. Ako sinabi ko lang po at least kapag ka siguro next branch ninyo, you might consider that. But definitely, okay naman po yung na. Siyempre, maganda po yan. Kumbaga, yan po yung high-end namin. Magkaiba lang talaga ng system. Ano, gila na, ngayon na. Magda-down na daw sila, Ate Lovely. Ganun na naman kasi yun eh. Everything will follow. Sabi nga nila eh. Sa sublimation machine, ganun din eh. Wala namang ituturo sa inyo, ma'am. Kahit mag-seminar ka doon eh. Ang gagawin po, install mo na nila. Tsaka tayo magturo. Hanggat hindi mo po nalalaman yung naging sakit ng machine, hindi mo po malalaman. Totoo. Hanggat wala kayo. Kailangan ikaw yung mag-ooperate. Tama. Actually, sir, ako yung nag-ooperate. Baga, wala akong alam. Ako rin kasi may printing shop din ako, ma'am. Yun, dekalidad. Pero yun nga, hanggat hindi namin ino-operate, hindi rin namin maintindihan eh. Kahit computer literate naman kami. Anong pangalan ng printing shop mo, ma'am? Wala po kaming ano, sir. Meron kasi kami sports. Macbeth? Hindi po, jersey, football, baseball. Wow! Big time pala tong kaharap. The owner of Macbeth is my friend. Sila Jerry Cheng yan. Dating Dickies. Kaya ako nabanggit yung damit mo kasi. Wala nang Dickies ngayon. Yeah, Dickies kasi, yung franchise ng Dickies, sabi nila sa akin, gusto nila yung parking nasa labas. Parang hindi nila masunod yung standard sa US. That's why nag-rebrand na lang sila ng Macbeth. Rider din kasi yung anak ng may-ari. Si Jerry Cheng is my friend to. Lagi akong nakapanood sa iyo, sir. Kaya ito. Ayan tuloy na Naging nabudol ka naman. Saan niyo po ako napapanood? Facebook tsaka TikTok. Facebook, TikTok. Wow, effective pala yung ginawa ko. No? Actually, ma'am, matagal na kami sa YouTube. Di ako nag-vlog ng Facebook and TikTok talaga. Pero nung nilipat ko yung mga videos ko, Marami kayo kasi sa TikTok, sir. di ko alam eh. Actually, ma'am, ito, hindi naman to kakain masyado ng oras mo kasi you could still continue your own business pa rin ngayon. This is just
just additional po sa negosyo mo. Kagaya yan, ma'am, yung negosyo mo is RTW na yan sportswear, right? So, technically yan, ma'am, hindi yan basic necessity, but it's pasok sa clothing na tinatawag. Sa atin kasi yung damit, pag binili mo, ang bili ulit, baka next month pa or next week pa, depende kung maarte talaga yung clients na gusto nila araw-araw pa ang damit. But technically po, hindi po siya pasok sa araw-araw na kinukonsume ng tao. Unlike water is everyday for consumption. Sir, din ako nabudol eh. Ayun, yung mga ganun, ano? Nabudol, sir, actually. Nung narinig ko yun eh. Actually, ma'am ko yun, napatakbo nyo yung negosyo na every week or every month yung consumption. I think basic sa'yo itong water business. Kasi ma'am, napatakbo nyo nga ng maayos yung clothing line nyo eh. Ako nga, hindi ko mapatakbo ng maayos yung clothing line. Di totoo. Kung hindi ko to yung online, ang hirap ibenta niyan. Yung dekalidad clothing ko, ang hirap pong minamanage, ma'am eh. Hindi, Kasi sir, by order. yung paggawa. Okay, kausap ko yung kliyente from US. Tapos, Place order. so international pala yung clothing line mo, ma'am. Malaki. Sa akin, I don't know, siguro dahil malalaki na po yung mga kalaban ko sa clothing line, baka nahihirapan po ako sumabay. Ang dami na no? Tapos yung clothing line mo pa, ma'am, ako nakita ko yung mismong design namin Siyempre, kinonceptualize namin yun, pinag-isipan namin. Kinokopya ng Chinas na nakikita ko dekalidad clothing to, pero mura. Alam mo yun? Ang presyo ko kasi, ma'am, 800 Yung full sublimation ko, 800, 700, ganyan ang presyohan ko. Tapos mga gold ako, may nakapost 400, 300, nirebrand nung China. So sabi ko, di ka naman magkareklamo kasi ma'am, nakikibenta lang ako. Kasi si Shopee, si Lazada is website ng China yan So paano ko i-report yun? Kinopya na nila yung produkto ko. So wala akong control. Mag-iintay pa lang tayo, nabudol agad tayo. Ewan ko ba sa inyo, padalos-dalos kayo? Hindi sir, yun nga, nasabi ko din po sa kanya na yung water kasi, after mo magpa-install, after mo na-avail yung machine, hindi na natin kailangan maglabas ng puhunan. Tapos na. You have a money generating machine actually sa water station. Kasi you find that na medyo mahina ang benta. I could help you out sa marketing. Yun naman ang tulong ko sa mga customer ko. So worry, wala namang bayad. Watermax na may hina ang operation. Tawag kayo sa amin para i-promote namin. Maganda benta, pagkaganan. Kung mahina ang negosyo ninyo, tawagan nyo kami para ipopromote namin. Pambira, hindi na kailangan i-promote kasi malakas na. Yung mga business kasi na yon, lahat po yun, hindi yun machineries. Yun yung mga produkto na pag binili mo at naibenta mo, bibili ka ulit para may maibenta ka ulit. So, isa cycle na trading na nangyayari na you have to buy, sell, parang ganon. Dito naman, pag bumili mo isang machine, all you have to do is sell and sell and sell and sell and sell. Lahat ng negosyo ko ganun. Yelo, tubig, laundry. It's a machine na nagpa-process ng serbisyo.